Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Attorney Regal Oliva. Napakagandang paliwanag niya tungkol sa nangyayari sa impeachment proceedings sa Kamara. Sa gitna ng impeachment proceedings, saan ang hangganan ng bank secrecy? Kasi nire-require ng Committee on Justice na mga bangko na ipakita o i-produce ang mga bank records ni BP Sara. So ito, isang batikang abogado, nilecturean niya, nagsalita sa mga kongresista, Loistro Ridon at iba pa. Sana mapakinggan ninyo ito, mga kongresista. Impeachment proceedings sa House of Representatives of the Philippines, particularly in the Justice Committee, may mga galaw from certain congressmen to subpoena the bank records of Sara Duterte. Diretsahan na, pwede ba yan? Legal ba yan? Because this is not just about politics. This is about the limits of power under the law. Under Republic Act number 1405, bank deposits are confidential. Hindi ito optional, hindi ito flexible. This is a legislated protection. And the Supreme Court in Pingan versus Court of Appeals was clear. This confidentiality is essential to preserve public trust in the banking system. Yes. So, hindi pwedeng may issue, may ingay, may duda. Buksan na ang account. This is not how the law works. Yes, may exception. In cases of impeachment. Pero ang tanong, kailan ba nagiging case ang impeachment? Because impeachment is not a single proceeding. In Francisco versus House of Representatives, the court already explained. The House investigates, the Senate tries. Magkaiba yan. At mahalaga ang distinction. Habang nasa House pa lang, while the Justice Committee is conducting hearings, this is still an inquiry. Wala pang trial. Correct. Wala pang adjudication. Hindi pa ito isang proceeding where liability is determined. And in Republic versus Eugenio Jr., the Supreme Court required a proper legal proceeding before bank accounts may be examined. So kung nasa house ka pa lang at gusto mo nang buksan ng bank records, you are already operating on dangerous legal ground because you are invoking an exception without satisfying the condition that makes the exception valid. The shift only happens when the articles of impeachment are transmitted to the Senate of the Philippines. Doon pa lang nagiging impeachment court ang Senado. Doon pa lang nagkakaroon ng tunay na case. Doon pa lang pumapasok ang trial. And even then, let's be very clear, hindi automatic ang pag-open ng bank accounts. Yan. Motion has to be made. The Senate acting as judges must decide, and disclosure only happens upon their authority. So when members of the House push to subpoena bank records at that stage, we have to ask, are we still within the bounds of the law, or are we already stretching it to fit a narrative? Because in law, precision matters. At kung hindi natin babantayan yan, today it is one official, tomorrow, it can be anyone. Another day, another Regal POV. Oh, salamat po, Attorney Oliva. Napaka daling intindihin. Kung estudyante ako ng law, ang gusto kong professor, ito si Attorney Regal Oliva. Ang daling maintindihan. Yes, sa bank secrecy law, may mga exception. Pwedeng ipakita, isiwalat ang bank records in cases of impeachment. Kaya lang, yung impeachment, dalawang steps pala. Yung sa Kamara is just inquiry. Hindi pa yon ang impeachment itself.
pagdating sa Senado, yun na yung impeachment kasi nabuo na ang impeachment court at dito na magdidetermine yung liability, innocence or liability ng sasakdal. Sa Kamara, investigation lang. Parang sa ordinaryo na justice system natin, mga piskal, i-evaluate nilang yung reklamo, tignan yung probable cause, kung meron, iakyat nila sa korte. So doon na sa korte, yun na yung may kaso ka na. Pag ang complaint, nandyan pa lang sa piskalya, wala ka pang kaso. Ganun lang yun. So, si VP Sara, wala pa siyang impeachment case as of now. Complaint pa lang. So, ang mga kongresista, sa pagkakaintindi ko, i-evaluate lang nila yung ebidensya na i-submit ng complainant, i-determine nila kung may probable cause o wala. Ganun lang yung kasimple. Bakit sila re-require na, nagsusupwe na ipakita ang mga bank records na meron nang nag-warning, retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna. Sabi niya, parang sumusobra na ang mga kongresista. Yung fishing expedition na yan. Sabi ng retired Supreme Court Justice na yan. So, pagdating na sa trial, yun pwede na. Kailang, dapat may mag-motion. Example, isang kongresista mag-motion, I move. Okay, I don't know kung sinong mag-motion. Yung isang senator judge, Lacson, I move that we open the bank accounts of BP Sara and then magbutuhan. Pag nanalo, mas marami yung bumoto, majority ang bumoto na i-open, yun, i-open nila. Ganon din nung impeachment ni President Erap Estrada, merong envelope na naglalaman kung anong laman. So pinagbutuhan ngayon kung i-open o hindi yung envelope. Ang nanalong boto is no, will not open. Ayun. Kaya nag-walk out ang mga prosecutors. Kaya hindi natuloy yung botohan, impeachment trial ni President Erap. Ganun lang yun. So, sana, marami namang abogado dyan sa Committee on Justice. Bakit? Anyway, kanya-kanya kasing pananaw ng mga abogado. So, good luck po, mga honorable congressmen sa Committee on Justice. Wala na. Nandun na kaso sa Korte Suprema. Tingnan natin kung anong desisyon ng Korte. Kung i-stop ba niya yung proceedings o hindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa matabangan na mo ugero nga mga karaan na gid kayo ang ilang atop. So kuan na gid na mga buslot og tuluan na pod ni og muulan. So ila lang gani gibutangan na lang og habol para nga kung muulan dili kayo sila matuluan. So karon niya pila na ni katuig ang imong balay nga mga buslot na? Pito naman katuig mo. 7 na katuig. So dugay-dugay na gyud. Oo, so unsay kuan ngano man niya sa 7 na katuig wala mo nakapalit og yero para lang nga mapulian ang inyong atop. Tungod gid sa kalisod. Tungod sa kalisod, Gamo sa rabi ta. Gamo. Adlaw ra og 200 ang adlaw ra gyud. 200 ang adlaw. So kuan lang gyud dito lang gyud sa pagkaon lang mataman. Pagkaon. Oo. So naa kay kuan niya kanang estudyante nga naga-eskwela pa karon. Na Naa. So pila ka buok imong estudyante? upat. 4. So kulangon pa gid ang tag 200 nga adlawan nimo. Ulang gyud.
Oo, so walay na budget para sa yero. Wala ko. Oo. Nung nga gitabangan ko ninyo, Oo. nakatupragid ko sa akong sinya pila na katuig. Oo. Salamat po sa tabang sa kuha. Oo, lagi. Nga dili na kaya maulanan. Di na yun. Lagi. Asa man imong asawa karon niya? Naglakaw man. Naglakaw siya. So ikaw lang ang naakaron sa balay. So salamat kayo.